Parang hindi kasi ko pabor kasi dagdag na naman sa sa gastos. Tapos ang una, mahal yung gasolina. Kumbaga kumukonsumo na nga sa traffic ng gasolina. Tapos panibago pa sa gastos yung yung bayad sa EDSA. Wala, dapat libre na lang yan. Useless din. Dagdag gastos. Doon na papasok yung dagdag gastos talaga. Kasi wala kang masisave. Traffic din para saan pa yung binayaran mo din. Dagdag gastos para sa mga car owner na gumagamit ng EDSA ang panukalang maglagay ng congestion charge dito para mabawasan ang traffic. Patuloy na nilang tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo tapos sasabayan pa ng bayad kapag dumaan sa EDSA na para sa kanila doble pasakit sa mga may sasakyan. Ayon sa ilang car owner, mas pinipili pa rin nilang gumamit ng sariling sasakyan kaysa mag-commute dahil sa convenience nito. Problema din kasi ang public transport natin. Kunyari, halimbawa, ala naman silang pupunta sila sa trabaho, magdadalawang sakay pa, 3 sakay, o kung minsan 4 na sakay pa sila. Kung may sasakyan, diretso na sila. Mas control nila yung oras pag may sarili kang sasakyan. Ipila ka pa, maglalakad ka pa, tapos palipat-lipat ka ng pagsasakyan mo na sa, halimbawa, tricycle, jeep, tapos MRT, ganyan. Maglalakad ka talaga. Unlike pag meron sasakyan, mula sa bahay mo, biyahe ka na, diretso biyahe ka na. Sa ngayon, mayroong mga lugar sa ibang bansa na nagpapatupad ng congestion charge gaya ng Singapore, London, Stockholm, Milan, Gothenburg at New York City. Usually, an area will be cordoned off tapos maglalagay sila ng mga parang yung what they call yung sensors para kung pumasok yung kotse sa loob ng yung restricted zone, dapat magbayad ng additional charge or fee na parang toll. Ayon sa co-convenor ng MUBAS One Coalition na si Robert C., sa ibang mga bansa ay naging epektibo ang congestion charge kaya pabor sila kung ipatutupad din ito sa Pilipinas. Kailangan din talagaan niyang limitahan ang paggamit ng mga kalsada upang hindi ito tuluyang magsikip. Kaya kung may bayad ang pagdaan dito kagaya ng plano sa EDSA, tiyak na bababa ang volume ng mga sasakyan. Sa ganitong sistema, bagaman dagdag gastos sa iba, ginhawa naman ang maidudulot sa mga handang magbayad. Wherever this has been implemented, maganda ang mga results. So it reduces the volume of vehicles, it makes public transport operate more efficiently, it enables emergency vehicles to move around without obstacles, and it actually will also improve yung general urban environment. Sa pananaw ni C, maaari namang maipatupad ang congestion charge sa EDSA, pero dapat munang magkaroon ng pagbabago sa kaisipan ang mga bumabalangkas ng patakaran. Kailangan anya na maikonsidera din ang iba pang active infrastructure kagaya ng bike lanes at maayos na walkways para mabawasan ang gumagamit ng mga pribadong sasakyan. Too many of our decision makers, what we would say is parang very car-oriented pa rin yung mindset nila. Yung that the only way to have dignified travel is if you travel in a car. We have to change that by making public transport, walking and cycling, safe, convenient, and high quality. Sa naunang pahayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, hindi pa naman agad maipatutupad ang congestion charge sa EDSA at nananatili pa itong suwestyon sa ngayon. Ang ating Pangulo po mismo ang nagsabi na pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasi kung magcha-charge ka tapos wala namang option yung ating mga kababayan na gumamit ng public transport dahil mahaba ang pila, parang hindi pa po timely. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.